Iyon ang tunog ng papalapit na bangungot. Magandang gabi. Sa bawat sulok ng ating bayan may mga kwentong nabubuhay sa dilim, mga kwentong hindi madalas marinig, ngunit nag-iiwan ng pilat na habambuhay. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang tahimik na bayan sa lalawigan ng Quezon, sa isang panahon kung kailan ang gabi ay halos walang ilaw at ang katahimikan ay nababasag lamang ng huni ng mga kuliglig. Dito natin makikilala si Elena Ramirez, isang simpleng ina na ang tanging pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang nag-iisang anak. Isang babaeng nagsusumikap, isang babaeng matatag, ngunit sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay, isang anino ang unti-unting lumalapit. Isang anino na nag-aanyong kaibigan, isang dating kapitbahay na nag-aalok ng tulong, ngunit sa kaloob-looban ay may itinatagong isang mapanganib na obsesyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang krimen. Ito ay tungkol sa isang digmaang nilabanan sa katahimikan, isang bangungot na naganap sa loob mismo ng isang tahanan na dapat sanay kanlungan. Paano nga ba ang isang ngiti ng kabaitan ay nagiging maskara ng kasamaan? Paano ang isang tahanan ay nagiging isang kulungan? At ano ang gagawin ng isang ina kapag ang kaligtasan ng kanyang anak ang siyang ginagamit na tanikala para supilin siya? Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa madilim na landas na tinahak ni Elena, isang kwento ng takot, pagtitiis at ng hindi sukat akalaing lakas ng loob na bumangon mula sa abo ng kawalan ng pag-asa. Ito ang salaysay ng kanyang pakikipaglaban hindi lamang para sa katarungan, kundi para mabawi ang buhay na ninakaw sa kanya. Ang buhay sa bayan ng Lucena noong dekada 80 ay may sariling agos. Simple, mabagal, at para sa karamihan, payapa. Pagsapit ng dilim, ang mga kabahayan ay isa-isang namamatay ang ilaw at ang mga kalsadang lupa ay iniwang sakop ng kadiliman. Ilan lamang ang poste ng ilaw na nagsisilbing gabay at ang mga anino mula sa mayayabong na puno ay tila mga higanting nagbabantay sa katahimikan. Sa ganitong mundo ginagalawan ni Elena Ramirez, 27 taong gulang, isang ina na ang bawat paghinga ay alay sa kanyang 7 taong gulang na anak, si Marites. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa man tumilaok ang mga tandang. Sa malamig na hangin ng madaling araw, aayusin niya ang mga gulay na kukunin niya mula sa mga kalapit na magsasaka. Hindi ito kanyang sariling ani, siya ay tumatanggap lamang ng komisyon. Ang mga gulay na ito, talong, sitaw, ampalaya, ang kanyang sandata sa araw-araw na pakikipaglaban sa kahirapan. Dadalhin niya ang mga ito sa palengke sa kanyang maliit na pwesto kung saan maghapon siyang mag-aayos, mag-aalok at makikipagtawaran. Ang kanyang mga kamay na sanay na sa lupa at sa bigat ng mga paninda ang siyang nagpapakain at bumubuhay sa kanyang anak. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at pawid, isang simpleng istruktura na sumasalamin sa kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit para kay Elena, ito ang kanyang mundo, ang kanyang santuwaryo. Dito niya pinalalaki si Marites, isang batang nagsisimula pa lamang sa elementarya na ang tanging nakikilalang sandigan ay ang kanyang ina. Si Elena ay isang single mother, isang katayuang hindi niya pinili kundi idinikta ng isang masakit na nakaraan. Bata pa lamang si Elena nang siya'y ikasal sa edad na 20. Ang kanyang asawa si Ernesto ay tila isang pangako ng magandang kinabukasan, ngunit ang pangakong iyon ay dahan-dahang nalusaw sa alak at sugal. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng pananakit, ang mga kamay na dapat sana'y nag-aaruga ay naging kamay na nanununtok at dumadampot sa kakarampot niyang kita para lamang ipangbisyo. Dumating ang araw na hindi na niya matiis. Sa isang lipunan kung saan ang paghihiwalay ay isang iskandalo, lalo na nung panahong iyon, pinili ni Elena ang kapakanan ng kanyang anak. Tinalikuran niya ang mapait na buhay sa piling ni Ernesto, tiniis ang mga tsismis at panghuhusga ng mga kapitbahay at nagsimulang muli. Sa tulong ng kanyang mga magulang, nakahanap siya ng lakas upang itaguyod mag-isa si Marites. Mula noon, ang buhay niya ay umikot na lamang sa palengke, sa bahay at kay Marites. Wala siyang panahon para sa sarili, wala siyang panahon para sa pakikipagkapwa. Ang bawat sentimong kanyang kinikita ay may patutunguhan, pagkain, gamit sa eskwela at kaunting ipon para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Sa kabila ng pagod at hirap, may ngiti pa ring namumutawi sa kanyang mga labi sa tuwing sasalubungin siya ng yakap ng kanyang anak pag-uwi. Ngunit sa ilalim ng kanyang matatag na panlabas na anyo,
mayroong isang bigat na hindi nakikita ng iba. Gabi-gabi kapag tulog na si Marites, doon siya binabagabag ng mga tanong. Paano kung magkasakit siya? Sino ang mag-aalaga sa kanyang anak? Paano kung bumalik si Ernesto? Ang mga takot na ito ay ang kanyang lihim na kalbaryo. Siya ay isang babaeng nag-iisa sa isang mundong mapanghusga, isang inang walang ibang sandata kundi ang kanyang sipag at pagmamahal. Para sa mga nakakakilala sa kanya, si Elena ay isang huwaran, tahimik, masipag at hindi palaaway. Isang babaeng kontento na sa kanyang maliit na mundo. Hindi niya alam na sa labas ng mundong iyon may isang pares ng mga mata na matagal na siyang pinagmamasdan. Isang panganib na hindi nagmumula sa kanyang nakaraan kundi sa isang taong dati niyang itinuring na isang simpleng kakilala. Isang panganib na magsisimula sa isang anyo ng kabaitan ngunit magtatapos sa isang bangungot na sisira sa kanyang pagkatao. Ang pangalan ng panganib na ito ay Rogelio O. Marasigan, 41 taong gulang, isang dating kapitbahay. Sa paningin ng karamihan, si Rogelio ay isang ordinaryong tao. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng construction materials, isang trabahong simple at hindi kapansin-pansin. Kilala siya sa kanilang barangay bilang isang taong palakaibigan, madaling lapitan, at laging handang makisama sa mga inuman o kwentuhan. Kapag may okasyon, naroon siya laging may ngiti sa labi. Kung may nangangailangan ng tulong sa pagbubuhat o pagkukumpuni, isa siya sa mga unang nag-aalok ng kanyang serbisyo. Sa unang tingin, walang sino man ang mag-aakalang mayroong ibang katauhan na nagkukubli sa likod ng kanyang palangiting imahe. Siya ay isang dalubhasa sa pagpapakitang tao. Nang unang mapalapit si Rogelio kay Elena, ito ay sa pamamagitan ng isang gawaing tila nagpapakita ng kabutihang loob. Nagkasakit noon si Marites at sa gitna ng pag-aalala ni Elena, si Rogelio ang nag-abot ng gamot at kaunting tulong pinansyal. Sa sandaling yon, nakita siya ni Elena bilang isang maaasahang kapitbahay, isang mabuting tao. Isang impresyon na maingat na itinanim ni Rogelio, isang binhi na balang araw ay aanihin niya bilang takot. Hindi nagtagal, napansin ni Elena ang mga pagbabago. Ang kabaitan ni Rogelio ay nagkaroon ng ibang kulay. Kapag siya ay nasa palengke, madalas niyang makikita si Rogelio na nakatayo sa di kalayuan. Hindi ito bibili, hindi ito makikipag-usap sa iba. Nakatayo lamang ito at ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Kapag may magtatanong, sasabihin niyang may hinihintay siyang kaibigan o may inaantay na sasakyan. Ngunit alam ni Elena sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam na siya ang dahilan kung bakit ito naroon. Pagkatapos ay nagsimula ang mga birong may doble kahulugan. Kapag nagkakasalubong sila, bibitaw si Rogelio ng mga salitang tulad ng, "Kung ako na lang sana ang asawa mo, hindi ka maghihirap ng ganyan." O, "Sayang ka Elena, ang tanga ng lalaking nang iwan sa'yo." Sasabihin niya ito ng may ngiti na parabang isa lamang itong magana pagbibiro. Ngunit para kay Elena na sanay sa katahimikan, ang mga salitang iyon ay parang mga batong bumabagsak sa payapa niyang tubig, lumilikha ng alon ng pagkabalisa. Malinaw sa kanya ang intensyon sa likod ng bawat biro. Ang kanyang presensya ay nagsimulang maging mapanghimasok. May mga pagkakataon na bigla na lamang siyang susulpot sa labas ng kanilang bahay, kakatok sa pinto at mag-aabot ng prutas o pagkain na hindi naman niya hinihingi. Kapag tatanggihan ni Elena, magpupumilit ito, iiwan ang dala sa may pintuan at aalis na may ngiting tila nagsasabing, "Wala lang ito, tulong ko lang sa'yo." Bawat tulong, bawat abot ay isang paraan upang iparamdam kay Elena na mayroon siyang utang na loob. Sa harap ng ibang tao, lalo niyang pinatibay ang imahe ng isang tagapagtanggol. Kapag may nagtatanong tungkol kay Elena, sasabihin niyang siya ang tumutulong at nag-aalaga sa mag-ina. "Ako na ang parang asawa niya ngayon," pati minsan niyang sinabi sa isang umpukan. "Kung wala ako, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa kanila." Sa ganitong paraan, nililikha niya ang isang peking naratibo, isang ilusyon na sila ay may espesyal na ugnayan. Isang ugnayan na sa isip lamang niya umiiral. Ang obsesyon ni Rogelio ay lumalim sa bawat linggong lumilipas. Ang dating simpleng pagtingin ay naging pagbabantay. Ang dating pag-aalok ng tulong ay naging pagkontrol. At si Elena, na abala sa paghahanap buhay para sa kanyang anak, ay unti-unting napapaligiran ng isang hindi nakikitang bakod, isang bakod na gawa sa mga titig, mga salita at presensya ng isang lalaking dahan-dahang nag-aalis ng kanyang kalayaan. Ang dating mabait na kapitbahay ay nagiging isang anino na sumusunod sa bawat niyang hakbang, isang aninong puno ng pagnanasa at manipulasyon. Hindi nagtagal, ang anino ay nagsimulang magpakita ng kanyang tunay na anyo. Ang dating patagong pagmamasid ni Rogelio Marasigan ay naging lantaran at agresibong panggigipit. Ang pakiramdam na may sumusubaybay ay napalitan
palitan ng katiyakang mayroon ngang nagbabantay sa bawat galaw ni Elena. Nagsimula ito sa kanyang pag-uwi mula sa palengke. Ang daan pauwi na dati pamilyar at ordinaryo ay naging isang entablado ng takot. Sa kalayuan palagi niyang napapansin ang isang figura ng tao na nakasunod. Kapag binilisan niya ang kanyang lakad, bumibilis din ito. Kapag lumingon siya, hihinto ito o magtatago sa likod ng isang puno. Ngunit alam niyang si Rogelio iyon. Ang panggigipit ay hindi na lamang nanatili sa daan. Ito ay gumapang palapit hanggang sa mismong hangganan ng kanyang tahanan. May mga gabi habang si Elena at Marites ay nasa loob ng kanilang munting bahay, makakarinig siya ng kaluskos sa labas. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan o ang mahinang pag-crunch ng graba sa kanilang bakuran. Kapag sumilip siya sa maliit na siwang ng kanilang bintana, isang anino ang mabilis na mawawala sa dilim. Pakiramdam niya ay kinukubkob siya na ang kanyang santuwaryo ay unti-unti nang nilalapastangan. Isang umaga, ang takot ay tuluyan nang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Paggising ni Elena, napansin niyang bahagyang nakabukas ang bintana sa kanilang kusina, isang bintanang sigurado siyang isinara niya bago matulog. At sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa, mayroong isang piraso ng papel. Ang nakasulat sa garapal na letra ay isang mensaheng nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Alam ko ang lahat ng kilos mo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Paano ito nakapasok? Ang katotohanang nagawa ni Rogelio na makapasok sa loob ng kanilang bahay habang sila'y natutulog ay isang malinaw na deklarasyon. Wala na siyang ligtas na lugar. Mula sa mga lihim na pagpasok, nagsimula ang mga direktang pagbabanta. Sa palengke, sa gitna ng maraming tao, lalapit si Rogelio at bubulong sa kanya. "Huwag kang magkakamaling takasan ako, Elena. Alam ko kung saan ka pupunta." Sa pandinig ng iba, para lamang silang nag-uusap. Ngunit sa tono ng boses nito, sa diin ng bawat salita at sa paraan ng pagtitig ng kanyang mga mata, ramdam ni Elena ang lamig ng isang tunay na banta. Ang psikolohikal na panggigipit ay humantong sa pisikal na pananakot. Isang gabi habang siya'y naglalakad pa uwi, bigla siyang hinarang ni Rogelio sa isang madilim na eskinita. Walang ibang tao. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang braso, ang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang balat. "Kung ayaw mong masaktan ang anak mo," bulong nito, ang hininga ay amoy alak, "sumunod ka lang sa akin." Sa isang iglap ng tapang na dala ng desperasyon, sinipa niya ito sa binti at kumaripas ng takbo, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nakatakas siya, ngunit ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Kaya siyang saktan ni Rogelio at gagamitin nito ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang anak. Ang takot para sa kaligtasan ni Marites ang tuluyang sumakop kay Elena. Ang banta ay hindi na lamang para sa kanya. Isang araw pag-uwi ni Marites mula sa eskwela, ikinuwento ng bata na may isang lalaking nakasunod sa kanya hanggang sa gate ng paaralan. "Mama, nakatingin lang po siya sa akin," sabi ng inosenteng bata. Halos madurog ang puso ni Elena. Nang araw ding iyon, may isa na namang sulat na naiwan sa kanilang pintuan. Mas maikli ngunit mas mabigat, "Isang maling galaw, pati anak mo madadamay." Dito na gumuho ang mundo ni Elena. Ang lalaki ay hindi na lamang isang stalker, siya ay isang halimaw na handang gamitin ng isang bata para makuha ang kanyang gusto. Ang panggigipit ay naging isang walang tigil na pang-aabuso. Hawak na ni Rogelio ang takot ni Elena. Ginamit niya ito bilang isang lubid na ipinulupot sa leeg ng mag-ina, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niya itong hinihigpitan. Si Elena ay naging bilanggo sa sarili niyang buhay, na pilitang manahimik dahil sa takot, habang ang kanyang dating ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay may dalang kapayapaan para sa marami. Ngunit para kay Elena, ito ay naging isang kumot ng lagim. Ang bawat kaluskos, ang bawat pag-ihip ng hangin sa mga siwang ng kanilang bahay na pawid ay nagiging isang anunsyo ng kanyang pagdating. At dumating nga siya. Ang dating pagbabantay sa labas ay naging marahas na pagpasok. Isang gabi sa gitna ng mahimbing na tulog ni Marites, isang malakas na kalabog ang gumising kay Elena. Ang pinto sa kanilang kusina na tanging isang simpleng trangka lamang ang pananggalang ay pilit na binubuksan. Sa isang iglap, isang anino ang tumayo sa kanyang silid. Ang anino ay may anyo ng isang tao at ang amoy ng alak ay nauna pa sa kanyang mga salita. Ito ay si Rogelio. Walang sigaw na lumabas sa lalamunan ni Elena. Ang takot ay parang isang kamay na sumasakal sa kanya. Bago pa man siya makakilos, nasa tabi na niya ito. Ang isang kamay ay marahas na nakatakip sa kanyang bibig. Ang isa naman ay may hawak na matulis na bagay na idiniin sa kanyang tagiliran. Ngunit ang pinakamatulis sa lahat ay ang kanyang mga salita. Ibinulong ng may panggigigil sa kanyang tainga. "Subukan mong sumigaw at bukas sa palengke
palengke ka na lang makikita ang anak mo pero hindi na siya humihinga. Ang banta na iyon ang pumatay sa anumang natitirang pag-asa ni Elena na lumaban. Ang buhay ni Marites, ang nag-iisa niyang yaman, sa gabing iyon sa loob mismo ng tahanan na dapat sanay kanilang kanlungan, sa tabi ng natutulog niyang anak na walang kamalay-malay, ang pagkababae ni Elena ay walang awang dinungisan. Ang katawan niya ay ginamit, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Lumilipad, nagtatago, sinusubukang takasan ang isang katotohanang hindi matatakasan. Walang luhang pumatak hanggang sa siya'y makaalis, nag-iwan lamang ng isang basag na katahimikan at isang basag na pagkatao. Hindi lang isang beses nangyari iyon, ito ay naging isang paulit-ulit na ritual ng kasamaan. May mga gabing dadaan siya sa bintana, may mga gabing hihintayin niyang makatulog ang lahat bago piliting buksan ang pinto. Bawat gabi ay isang paghihintay sa impyerno. Si Elena ay naging bihag sa sarili niyang bahay. Ang gabi na dati oras ng pahinga ay naging oras ng pagbabantay at takot. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang kaunting ingay lamang ay sapat na para mapatalon ang kanyang puso. Niyayakap niya ng mahigpit si Marites sa pagtulog na parabang ang kanyang mga bisig ay kayang maging isang pader laban sa kasamaan na nag-aabang sa labas. Ang pang-aabuso ay nag-iwan ng mga marka, hindi lamang sa kanyang kaluluwa, kundi pati na rin sa kanyang katawan. May mga umagang magigising siyang may mga pasa sa braso o binti. Tatakpan niya ito ng mahabang damit, itatago sa mata ng mundo. Sa palengke, pipilitin niyang ngumiti. Makikipag-usap siya sa kanyang mga suki na parabang ang lahat ay normal. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kayang magsinungaling. Ang dating kislap ay napalitan ng isang blangkong titig, isang bintana patungo sa isang kaluluwang pagod ng lumaban. Ang kanyang katawan ay tila nabawasan ng timbang, ang kanyang sigla ay unti-unting nauupos. Ang mas masakit pa sa mata ng ilang kapitbahay, ang madalas na pagpunta ni Rogelio sa kanilang bahay ay nabigyan ng ibang kahulugan dahil sa mga kwentong ikinalat mismo ni Rogelio na siya ang tumutulong sa mag-ina, inakala ng iba na sila ay may relasyon. Ang tulong na ipinapakita niya sa araw, ang pag-aabot ng kaunting pera, ang pagdadala ng pagkain ay naging isang perpektong takip sa krimeng ginagawa niya sa gabi. Ang kabalintunaan ay isang sundang na lalong sumusugat kay Elena. Ang mga taong dapat sana'y makakakita sa kanyang paghihirap ay nabulag ng isang kasinungalingan. Lalo siyang nakulong sa kanyang sitwasyon. Sino ang maniniwala sa kanya kung ang mismong gumagawa ng masama sa kanya ay kinikilala ng lahat bilang isang mabuting tao? Si Elena ay naging dalawang magkaibang tao. Sa umaga siya ang ina, ang tindera, isang babaeng pilit na nabubuhay ng normal. Ngunit pagsapit ng gabi, siya ay nagiging isang anino ng kanyang sarili, isang biktima na tahimik na tinitiis ang paulit-ulit na paglapastangan. Minsan, nakikita siya ni Marites na umiiyak sa isang sulok. "Bakit po kayo umiiyak, mama?" tanong ng bata. Ang tanging na isasagot niya ay, "Pagod lang si nanay, anak." Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang isang kasamaang kahit siya ay hirap unawain? Ang kanyang isipan ay naging isang kulungan. Kahit sa liwanag ng araw habang nagtitinda ng gulay, naroon ang presensya ni Rogelio sa kanyang isip. Ang kanyang boses, ang kanyang amoy, ang kanyang mga banta, ang pangarap niyang bigyan ng payapang buhay, ang kanyang anak ay unti-unting nagiging isang bangungot kung saan sila ay parehong nakakulong. Ang pinakamabigat na pasanin para kay Elena ay hindi ang pisikal na sakit, kundi ang pakiramdam na unti-unti nang nawawala ang kanyang sarili. Ang dating matatag na babae ay nagiging isang manikang basahan. Walang lakas, walang boses. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang nawawasak na pagkatao, sa gitna ng abo ng kanyang pag-asa, isang maliit na baga ang nagsimulang muling mag-apoy. Ang baga ng isang ina. Dumating ang isang punto na tila wala nang natitira kay Elena Ramirez kundi ang kanyang paghinga at ang pagmamahal sa kanyang anak. Ang bawat araw ay isang pag-uulit ng nakaraang araw. Ang bawat gabi ay isang pangako ng panibagong pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang bagay na nagsimulang magbago sa loob niya. Ang takot na matagal ng kanyang tanikala ay dahan-dahang nag-anyong galit. Ang galit ay naging isang determination. Sa isip niya, hindi maaring ito na lamang ang kanyang buhay. Hindi siya maaaring manatiling biktima habang buhay. Kailangan niyang lumaban, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Marites. Ang laban na ito, gayunpaman, ay kailangang maging isang digmaang palihim. Isang maling galaw, isang pagpapakita ng pagtutol, at alam niyang tutuparin ni Rogelio ang kanyang mga banta. Ang kaligtasan ng kanyang anak ang nakataya, kaya nagsimula siyang magplano sa katahimikan ng kanyang isip sa mga oras na tulog ang mundo at gising ang kanyang mga demonyo. Ang kanyang plano ay hindi
isang biglaang pagsabog, kundi isang dahan-dahang pagtatanim ng mga binhi ng paglaya. Tuwing gabi, pagkatapos ng kanyang bangungot habang mahimbing na natutulog si Marites, si Elena ay mananatiling gising. Doon sa dilim, pinag-iisipan niya ang kanyang mga hakbang. Kanino siya lalapit? Ang mga kapitbahay ay hindi opsyon. Marami sa kanila ang naniniwala sa kasinungalingan ni Rogelio. Ang mga pulis? Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung makarating ito kay Rogelio at lalo lamang itong magalit? Ang mga tanong na ito ay isang malaking pader, ngunit sa bawat gabing lumilipas, mas tumitibay ang kanyang desisyon na akyatin ito. Ang unang hakbang ay maliit ngunit puno ng panganib. Sa palengke, mayroon siyang isang suki, isang matandang babae na kilala niyang may mabuting puso at may kamag-anak na barangay tanod. Isang araw habang nag-aabot ng sukli sa paraang halos pabulong at hindi tumitingin ng direkta, sinabi ni Elena, "Nanay, pakisabi po sa kaanak ninyo, kailangan ko ng tulong, may nagbabantay po sa akin." Hindi siya nagbigay ng pangalan, hindi siya nagbigay ng detalye. Ngunit ang mga salitang iyon na binitawan ng may panginginig ay ang unang bato na kanyang inihagis laban sa pader ng katahimikan. Ang bawat araw ay naging isang maingat na pag-arte. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat. Kapag nakikita niya si Rogelio na nagmamasid mula sa malayo, pipilitin niyang ngumiti ng bahagya, isang ngingiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Kailangan niyang itago ang plano sa likod ng isang maskara ng pagsunod. Ito ang pinakamahirap na bahagi para sa kanya. Ang ipakita sa kanyang kaaway na kontrolado pa rin nito ang sitwasyon habang sa loob-loob niya ay nag-iipon na siya ng lakas para sa huling sagupaan. Isang gabi naramdaman niyang malapit na ang pagkakataon. Mayroon siyang lihim na plano. Bago sumapit ang madaling araw, ginising niya si Marites. Sa gitna ng dilim, dinala niya ang kanyang anak sa bahay ng kanyang pinsan na nakatira sa kabilang baryo. Ang paglalakbay ay puno ng kaba. Bawat anino ay tila si Rogelio, ngunit tiniis niya ang lahat para mailayo ang bata sa tiyak na panganib. Nang iwan niya si Marites sa ligtas na lugar, bumalik siyang mag-isa sa kanilang bahay. Ang kaba ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong kakaibang tapang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, mag-isa niyang haharapin ang gabi. Ang kanyang anak ay ligtas na. Ngayon, siya na naman. Doon, sa pag-iisa sa kanilang munting bahay, tuluyan nang nabuo ang kanyang desisyon. Hindi na siya magtatago, hindi na siya mananahimik. Haharapin niya ang halimaw na sumira sa kanyang buhay, hindi lamang para tapusin ang kanyang sariling pagdurusa, kundi para tiyaking hindi na kailanman mararanasan ng kanyang anak ang takot na kanyang dinanas. Ito ang simula ng kanyang pagbangon. Matapos ang halos 2 taon, 2 taon ng panggigipit, 2 taon ng takot, 2 taon ng paulit-ulit na bangungot, sa wakas ay tinipon ni Elena Ramirez ang lahat ng natitira niyang lakas at naglakad patungo sa hustisya. Sa tulong ng kanyang pinsan at ng tanod na lihim niyang nilapitan, ang kanyang kwento ay naiparating sa mga awtoridad. Ang reklamo ay formal na naisampa at ang kaso laban kay Rogelio Omarasigan ay umabot sa korte ng Lucena. Sa panahong iyon, ang konsepto ng stalking ay hindi pa gaanong kinikilala. Madalas ito ay binabalewala bilang isang simpleng panliligaw na nauwi sa pagpupumilit. Ngunit ang kaso ni Elena ay iba. Ang kanyang salaysay ay hindi lamang tungkol sa pagmamanman. Ito ay may kasamang malinaw na pagbabanta, pananakot at ang pinakmabigat sa lahat, ang krimen ng panggagahasa. Tinanggap ng hukuman ang kaso at nagsimula ang isang paglilitis na susubok sa katatagan ni Elena. Nang siya ay tumayo bilang pangunahing saksi, ang buong silid ng korte ay tumahimik. Ang kanyang boses sa simula ay nanginginig. Ngunit habang inilalahad niya ang mga detalye ng kanyang kalbaryo, ang panginginig ay napalitan ng isang matatag na tinig. Inisa-isa niya ang mga gabing pinasok ni Rogelio ang kanyang bahay. Ikinuwento niya ang mga bulong na puno ng banta laban sa buhay ng kanyang anak. At sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang testimonya, isinalaysay niya ang paulit-ulit na panghahalay na kanyang tiniis. "Wala na po akong ligtas na lugar," wika niya, "ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Kahit sa sarili kong bahay, naroon siya. Kapag sinusubukan kong lumaban, lagi niyang sinasabi na pati ang anak ko madadamay." Sa kabilang panig ng silid, si Rogelio ay walang imik. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagtitig kay Elena, isang huling pagtatangka ng intimidasyon na hindi na tumatalab. Ipinresenta rin ng prosekusyon
naroon ang iba pang mga saksi. Ang matandang babae sa palengke ay nagpatotoo na halos araw-araw niyang nakikita si Rogelio na nakatayo malapit sa pwesto ni Elena nagmamasid. Isang kabataan mula sa kanilang lugar ang sumaksi rin na ilang beses niyang nakitang sinusundan ni Rogelio ang mag-ina pauwi. Bagamat maliliit na detalye ang mga testimonya na ito ay bumuo ng isang pattern, isang larawan ng obsesyon na sumuporta sa bawat salitang binitawan ni Elena. Ang depensa ni Rogelio ay simple, mayroon silang pagkakaunawaan, isang kasinungalingan na sinubukan niyang itayo sa loob ng 2 taon. Ngunit sa harap ng isang detalyado at puno ng sakit na testimonya ni Elena, ang kanyang depensa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Matapos ang ilang buwan ng pagdinig, dumating ang araw ng paghatol, ang tensyon sa loob ng korte ay halos hiniwa. Tumayo ang hukom, ang kanyang muka ay seryoso habang hawak ang desisyon. Sa isang malinaw at maring boses, binasa niya ang hatol. Batay sa mga ebidensyang iprinisenta at sa matibay, malinaw at kapanipaniwalang testimonya ng biktima, napatunayan ng korteng ito nang walang anumang pag-aalinlangan na ang akusadong si Rogelio Marasigan ay nagkasala sa krimen ng panggagahasa. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig sa silid. Nagpatuloy ang hukom. Ang parusa para sa krimen ng panggagahasa ayon sa Artikulo 335 ng Revised Penal Code ng Pilipinas ay reclusion perpetua. Ang ibig sabihin nito, ang akusado ay mahahatulan ng pagkakakulong mula 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Idinagdag pa ng hukom, ang kasong ito ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang stalking, pananakot at paulit-ulit na panggagahasa ay ginagamit upang kontrolin at wasakin ang pagkatao ng isang biktima. Ang parusang ito ay hindi lamang para magbigay ng katarungan kay Elena Ramirez at sa kanyang anak, kundi para magsilbing isang malakas na babala sa sinumang may balak na gawin ang ganitong karumaldumal na krimen. Habang binabasa ang hatol, si Elena ay napahagulgol, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng takot o sakit. Ito ay luha ng paglaya. Ang bigat na kanyang pinasan sa loob ng 2 taon ay unti-unting naibsan. Hindi na maibabalik ang mga nawala, hindi na mabubura ang mga pilat, ngunit sa wakas mayroong hustisya. Si Rogelio ay agad na dinala ng mga guwardiya palabas ng silid. Tahimik siya, nakayuko at hindi makatingin sa mga taong kanyang nilinlang. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Para kay Elena, ang araw na iyon ang simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Ang bangungot ay tapos na. Ang anino na bumuntot sa kanya ay nasa likod na ng rehas. Ang hustisya, bagamat matagal, ay dumating. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa hindi sukat akalaing lakas na matatagpuan sa isang pusong nasugatan. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pagnanais na protektahan ang isang anak ay maaaring maging isang sulo na magbibigay liwanag sa daan patungo sa kalayaan. Ang kaso ni Elena Ramirez ay naging isang mahalagang marka sa kanilang komunidad, isang aral na ang pananahimik ay hindi laging sagot at ang boses ng isang biktima, gaano man kahina sa simula, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ang kanyang katapangan ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba pang kababaihan na maaaring dumaranas ng parehong sitwasyon sa likod ng mga nakasarang pinto. Sa huli, nabawi niya hindi lamang ang kanyang kalayaan, kundi pati na rin ang pangako ng isang mapayapang bukas para sa kanya at sa kanyang anak.